update mula naman po dyan sa kampo ng prosekusyon. Alamin po natin mula po sa ating mobile journalist na si Amy Atienza. Good evening, Amy. Hi, Anong Amy. balita? Yes, good evening, Jovi, Chikimase. Parang doon sa panig no, ng prosekusyon ay narinig na din natin no, yung kanilang naging examination dito nga sa testigo na si NBI Regional Director from BARM na si Attorney Jeremy Lotok at nakita natin no, yung pieces of evidence din and documents na inilatag nila kung saan nga naipaliwanag dito yung proseso pati yung mga rason no para nga maipakita din yung investigation na isinagawa ng National Bureau of Investigation pagdating doon sa video press conference ni Vice President Sara Duterte dated November 23, 2024 at nakita rin natin no yung parang pinunto nilang timeline dito kung saan nga prior to November 23 ay meron pa daw statements na ginawa si Vice President Sara Duterte laban nga kay Pangulong Bongbong Marcos na dated naman na October 18, 2024 at yun daw yung naging basis din no para masabing may intention itong si Vice President Sara Duterte at may pagbabantang ginagawa laban nga sa gobyerno at nakita rin natin yung video clips no na presenta mismo ng prosekusyon pagdating doon sa trial at nakuha natin mismo yung pahayag ni Representative Joel Chua pagdating dito sa video clips na nakita dahil mapapansin natin may video clip doon kung saan explicitly sinabi ni Vice President Sara Duterte no yung pangalan niya dahil nga kung maalala lang din natin yung nangyari noong November 23, 2024 itong press conference ay nangyari din after umattend ni Vice President Sara Duterte ng isang pagdinig sa Committee on Good Government sa Kamara na pinangungunahan nga ni Representative Joel Chua. At yun yung sinasabi ni Representative Chua dito na yun nga medyo nakakatakot daw yung nangyari nga na pagbabanta laban sa kanya at nasasabi rin dito no na given the history of the Dutertes pagdating dito sa possible na pagbabanta din laban sa kanyang buhay. Siyempre, nakakatakot daw talaga and even before na wala nga daw siyang security, kinakailangan niya na din daw mag-hire na security personnel para nga daw mabantayan dahil nga nakita natin may mga masasamang salita din na nasabi against Representative Chua na siya rin ang mga miyembro noon ng House Prosecution Panel. Ngayon, ang inaantabayan na naman natin ay yung magiging pahayag nga nitong prosecution team matapos itong ika-4 na araw ng impeachment trial ni VP Sara dahil nga inaasahan din natin na bukas ay magpapatuloy pa yung cross-examination maging mga katanungan pagdating dito sa naging proseso ng investigasyon ng National Bureau of Investigation. Jovi Chikimase. Oo. Amy, parang doon sa bahagi na pinakita yung pagmumura ni Vice President Sara Duterte. Nagkaroon pa ng clarification kung ilan doon sa 7 mensahe yung pinapatungkulan sina PBBM at saka yung mga congressmen no? Tama ba? Oo, kasi ang nakikita din kasi dito na pwede nga daw investigahan mismo ng NBI ay yung mga pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady Liza Marcos, pati na rin ni former House Speaker Martin Romualdez at nilinaw nga ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na parang hindi naman daw explicitly nasabi lahat na nabanggit yung 3 personalidad na yun pagdating doon sa videos na ipresenta ng prosekusyon pero yun nga medyo malaking mabigat pa rin daw itong ebidensya pagdating doon sa nagiging stance, pagdating doon sa article of impeachment or doon sa article number 4 na yun nga may grave threats pa rin naman na ibinigay si VP Sara pero ang nililinaw nga dito ni Presiding Officer Escudero ay parang nasa 2 o 3 lang yung talagang nabanggit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos or ng 2 others na si First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez pagdating doon sa pagmumura nga din ni VP Sara doon sa videos na naipakita. Okay. Meron lang breaking, Amy, na ang sabi ng presiding officer eventually ruled, nagkaroon ng resolution yung told kay NBI Director Matibag sa Lunes na daw ipepresent si Ginoong Matibag instead of doon sa kagustuhan nila na i-advance sana for tomorrow yung kanyang appearance. So sa Lunes na lang daw si Ginoong Matibag. At saka inaantabayan na natin lahat si Atty. Kailan daw ba siya aalis, si Melvin Matibag? Meron bang... Sa susunod na araw dapat Okay. May tanong ka pa, Chiki. Okay na muna tayo kay Amy. Maraming salamat, Amy, sa inyong update.